Ito ang sentro ng isang exhibit na magbubukas sa Biyernes sa kabisera ng Pransya tungkol kay Ramses II, isa sa pinakatanyag na paraon ng Ehipto. Do sa Abu Simbel, si Ramses II is his daw lamang hari. Siya ay isang Diyos. Sa ilalim ng ginintuang buhangin ng Ehipto, may isang mundong hindi natinag ng panahon. Isang lupain kung saan minsang naglakad ang mga Diyos at namuno ang mga hari na may makadiyos na kapangyarihan. Ngunit ang naiwan ng mga sinaunang pinunong ito ay higit pa sa mga bato at alikabok. Ang mga kayamanan ni Tutankhamun na kumikislap sa ilalim ng mga patong ng panahon ay hindi lamang sumasalamin sa maikling pamumuno ng isang batang hari, kundi isang paglalakbay tungo sa kawalang hanggan. Undervejs på Nysing sila den ganske street mahaling bato as dapat iba think mahalaga at mahalagang mga bagay. Isang pamana na inukit sa ginto, iningatan sa loob ng mahigit 3,000 taon. At naroon si Ramses II, ang dakilang tagapagtayo. Ang kanyang libingan, isang arkitekturang kamangha-mangha, ay isang patotoo ng isang pinunong nais iukit ang kanyang marka, hindi lamang sa Ehipto, kundi maging sa kabilang buhay mismo. Sa buong Egypt, iniulat niya ang kanyang tagumpay laban sa mga Hittite o kaya gusto niyang ipaniwala sa atin. Ngunit paano naman si Cleopatra? Ang reyna na ang alindog ay humubog ng kasaysayan. Ang kanyang huling hantungan ay nananatiling mailap. Ang kanyang libingan ay balot ng hiwaga, gaya rin ng reyna mismo. Ngunit yung trono pagpantay na maibahagi sa kanyang panganay na anak na si Ptolemy III at panganay na anak na babae na si Cleopatra. At sa kaugalian ng mga pamilyang maharlika ng Ehipto, ang magkasamang pinuno na magkapatid ay dapat pakasal sa isa't isa. Ang mga libingang ito ay hindi lamang mga lugar ng paglilibing. Sila'y mga kwentong inukit sa bato, mga salaysay ng kapangyarihan, pamana, at ang walang hanggang hiwaga ng kabilang buhay. Tutankhamun. Si Tutankhamun, kilala bilang Haring Tut, ay umakyat sa trono bilang isang bata sa gitna ng magulong yugto sa kasaysayan ng Ehipto. Ang kanyang maikling pamumuno na tumagal mula humigit kumulang 1,300, 32 hanggang 1,323. Bago ang panahon ng Kristiyano ay kilala sa pagpapanumbalik ng tradisyonal na pagsamba sa maraming Diyos matapos subukang ilipat ng kanyang ama, si Akhenaten, ang Ehipto sa pagsamba sa nag-iisang Diyos na si Aten. Bagamat hindi nakapagtala ng malalaking tagumpay sa politika si Tutankhamun, ang muling pagbuhay niya sa mga tradisyong panrelihiyon at pagsamba sa mga templo ay naging mahalaga sa pagpapatatag ng bansa matapos ang mga taon ng kaguluhan sa relihiyon at pamahalaan. Ang pagkamatay ng batang paraon sa edad na 19 ay naging paksa ng maraming haka-haka. Habang noong una ay pinaniniwalaan ng foul play, ang mga modernong pagsusuri sa kanyang mumya ay nagpapahiwatig ng mas masalimuot na mga pangyayari na humantong sa kanyang kamatayan. Siya ay nagkaroon ng malubhang bali sa binti marahil dulot ng isang aksidente. At ayon sa pagsusuri ng kanyang mga gene, siya ay nagkaroon ng malaria. Bukod pa rito, ang kanyang angkan ay nagpakita ng mga palatandaan ng mga depekto sa katawan na maaaring resulta ng interbreeding. Isang karaniwang gawain ng mga maharlikang Ehipsyo upang mapanatili ang kadalisayan ng kanilang lahi. Ang pagkakatuklas sa libingan ni Haring Tut noong 1922 ng Britong arkeologong si Howard Carter ay marahil ang pinakatanyag na tuklas sa larangan ng arkeolohiya. Natagpuan ng grupo ni Carter ang isang hanay ng mga hagdan na patungo sa isang selyadong libingan sa lambak ng mga hari. At sa loob nito ay naroon ang isang pambihirang yaman na halos hindi na antig ng mga magnanakaw. Ang libingan ay puno ng mahigit 5,000 artepakto. Kabilang na ang mga ginintong muebles, sandata, alahas, at mga gamit sa pang-araw-araw na buhay na inaakalang sasamahan siya sa kabilang buhay. Ang mismong silid-libingan ay kamangha-mangha. Naglalaman ito ng 4 na ginintuang dambana. Bawat isa ay nakalagay sa loob ng isa pa. Sa pinakaloob na dambana ay may isang batong kabaong na may 3 ataul. At ang pinakaloob ay yari ng buo sa purong ginto. Kasama ng momya ni Tutankhamun ay naroon ang mga kahanga-hangang kayamanan. Kabilang na ang tanyag na gintong maskara ng kamatayan, isang seremonyal na punyal na gawa sa meteorite, isang ginintuang trono, at mga karwaheng pandigma. Ang mga bagay na ito ay hindi lamang nagpapakita ng kayamanan ng paraon, kundi pati ng malalim na paniniwala sa kabilang buhay na siyang sentro ng sinaunang kulturang Ehipsyo. Kabilang sa pinakatanyag sa mga kayamanang ito ay ang gintong maskara na tumakip sa ulo ng mumya ni Tutankhamun. Ang maskarang ito, na ginawa ng may kahanga-hangang detalye,
ay sumisimbolo sa makadiyos na katangian ng paraon. Ang maskara at ang iba pang mga bagay na natagpuan sa libingan ay nagbigay ng napakahalagang kaalaman hinggil sa kasanayan sa sining, paniniwalang panrelihiyon at pang-araw-araw na pamumuhay sa sinaunang Ehipto na nagpanatili sa pamana ng batang hari sa paraang hindi nagawa ng kanyang maikling pamumuno. Ang pandaigdigang pagkahumaling kay Haring Tut na kilala bilang Tutmania ay sumiklab matapos matuklasan ang kanyang libingan. Ang mga eksibisyon ng kanyang mga kayamanan ay dinagsa ng milyon-milyong bisita sa buong mundo na nagpatanyag kay Tutankhamun bilang isa sa mga pinakakilalang figura sa kasaysayan. Bagamat siya ay isa lamang menor de edad na pinuno noong nabubuhay pa, ang hindi matatawarang yaman at mga artepaktong natagpuan kasama ng kanyang mumya ang nagsigurong mananatiling kaakibat ng pangalan ni Haring Tut, ang karangyaan at hiwaga ng sinaunang Ehipto. Seti ang Unang. Si Seti ang Unang, isa sa mga dakilang paraon ng ika-19 na dinastiya ng Ehipto, ay kilala dahil sa kanyang mga tagumpay sa labanan at sa kanyang ambag sa monumental na arkitektura. Ang kanyang pamumuno na tinutukan ang muling pagbawi sa kapangyarihan ng Ehipto sa mga rehiyon tulad ng Canaan at Syria, ang siyang naging daan para sa kasaganahan na tinamasa ng kanyang anak na si Ramses II. Ang kanyang kamatayan noong bandang 1279 bago ang panahon ng Kristiyano ay pinaniniwala ang dahil sa natural na sanhi na nagtapos sa isang yugto ng lakas militar at kagila-gilalas na sining. Ang libingan ni Seti, KV-17, na matatagpuan sa lambak ng mga hari ay maalamat dahil sa napakaganda nitong mga palamuti. Natuklasan ni Giovanni Battista Belzoni noong 1817, ang libingan ay agad na naging tanyag dahil sa makukulay at masalimuot na mga pintang dingding na nagpapakita ng paglalakbay sa kabilang buhay. Ang masalimuot na sining sa loob nito, kabilang ang mga tagpo mula sa aklat ng mga patay, ay nananatiling isa sa mga pinakamahusay na halimbawa ng sinaunang sining Ehipsyo na binibigyang diin ang pagka-Diyos ni Seti at ang kanyang ligtas na paglalakbay patungong kabilang buhay. Ang pagkakatuklas sa KV-17 ay isang malaking hakbang sa pag-aaral ng sinaunang Ehipto dahil sa hindi lamang nakamamanghang sining kundi pati na rin sa arkitektural na kasalimuotan ng mga libingang panghari. Sa pamamagitan ng mahahabang pasilyo at maraming silid, ipinakita ng libingan ang pagbabago sa karangyaan ng mga kaugalian sa paglilibing. Bagamat matagal nang ninakawan, ang mga naiwan ay nagbigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa mga paniniwala at tradisyon sa libing ng panahong iyon na nagliliwanag kung paano tiningnan ng mga sinaunang Ehipsyo ang kamatayan at kabilang buhay. Ang mumya ni Seti, na orihinal na itinago ng mga pari upang hindi ito manakaw, ay natagpuan noong 1881 sa Deir el-Bahari Cache, kasama ng iba pang mga mumyang maharlika. Natagpuan ito sa kahangahangang kalagayan na nagbigay ng mahahalagang pahiwatig sa mga mananaliksik tungkol sa kalusugan at anyo ng paraon. Ang mga inskripsyon sa balot ng kanyang mumya ang nagpatunay na siya nga si Seti ang Unang na nag-uugnay sa kanya sa kahangahangang libingan na inihanda para sa kanya. Bagamat maraming bahagi ng orihinal na kayamanan sa libingan ni Seti ang ninakaw, ilang piraso ng gamit sa libing at mga garapon na kanopik ang nabawi. Ang mga bagay na ito, bagamat mas payak kumpara sa mga kayamanan ng ibang mga hari, ay isinagawa pa rin upang matiyak ang kanyang paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Ang mga natirang artepakto ay nagbibigay liwanag sa mga kaugalian sa paglilibing noong panahong iyon at patuloy na nagbibigay kaalaman sa mga eskolar tungkol sa sopistikadong mga gawi sa paglilibing ng Ehipto. Sa kasalukuyan, ang libingan ni Seti ang Unang ay isa sa pinakatanyag na tuklas ng arkeolohiya sa lambak ng mga hari. Ang walang kapantay nitong ganda at husay sa sining ay nananatiling patunay sa pamana ng isang makapangyarihang pinuno na ang impluensya ay patuloy na nararamdaman sa mga monumento at kwentong naiwan mula sa kanyang pamumuno. Thutmose ang ikatlo. Si Thutmose ang ikatlo, na madalas tawaging Napoleon ng Ehipto, ay isa sa pinakamatagumpay na paraon sa larangan ng militar noong ika-18 dinastiya at namuno mula 1479 hanggang 1425 bago ang panahon ng Kristiyano. Kilala sa kanyang tagumpay sa labanan sa Megiddo, pinalawak niya ang impluensya at yaman ng Ehipto sa buong malapit na silangan. Malamang na siya ay namatay sa natural na dahilan matapos ang mga dekada ng pamamayani. Ang kanyang libingan, ang Cave 34, na natuklasan ni Victor Loret noong 1898
ay isang kamangha-manghang tanawin sa lambak ng mga hari. Di tulad ng iba, ang Cave 34 ay kilala sa oval na hugis ng silid-libingan nito na pinalamutian ng magagarbo at makukulay na pintura na nagpapakita ng mga tagpo mula sa aklat ng mga patay. Ang mga likhang sining na ito ay nagpapakita ng paglalakbay ni Thutmose ang ikatlo sa kabilang buhay at ng kanyang makadiyos na koneksyon, dahilan upang ituring ito bilang isa sa pinakamagarbong pinalamuting libingan ng bagong kaharian. Inilibing ng malalim sa gilid ng mga bangin, ang Cave 34 ay nanatiling nakatago mula sa mga magnanakaw sa loob ng maraming siglo. Bagamat kalaunan ay ninakawan rin noong sinaunang panahon. Ang masalimuot nitong disenyo, mga pababang pasilyo, at makukulay na palamuti ay nagbibigay pa rin ng sulyap sa karangyaan ng libing ni Thutmose ang ikatlo. Sa kabila ng pagnanakaw, natagpuan pa rin ang ilang gamit sa libing, kabilang ang mga piraso ng alahas na nagpapakita ng mga kayamanang minsang isinama sa dakilang hari sa kanyang paglalakbay sa kabilang buhay. Ang mumya ni Thutmose ang ikatlo ay hindi natagpuan sa Cave 34, kundi sa isang taguang libingan ng mga maharlikang mumya na itinago upang hindi manakaw. Bagamat ang kanyang libingan ay nabuksan, ang kanyang katawan kasama ng ilang natirang gamit ay patunay sa paniniwala ng mga sinaunang Ehipsyo sa kabilang buhay at sa maingat na paghahanda upang matiyak ang ligtas na paglalakbay ng paraon tungo sa kawalang hanggan. Ang pagkakatuklas ng Cave 34 ay isang mahalagang yugto sa larangan ng Egyptology na nagbigay ng malalim na kaalaman tungkol sa mga gawi sa paglilibing noong panahon ng bagong kaharian. Ang masalimuot na dekorasyon ng libingan, mga inobasyong architectural at mga natitirang artepakto ay nagpapakita ng mataas na paggalang kay Thutmose ang ikatlo na ang pamana bilang isang henyo sa militar at iginagalang na pinuno ay nagpatuloy kahit matagal na siyang yumao. Sa ngayon, ang Cave 34 ay isang patotoo sa karangyaan ng pamumuno ni Thutmose ang ikatlo na ang masalimuot nitong sining at disenyo ay patuloy na humahalina sa mga iskolar at tagahanga. Bagamat maraming kayamanan ang nawala, ang kagandahan ng dekorasyon ng libingan at ang katalinuhan sa pagkakagawa nito ay nagsisilbing walang hanggang alaala sa isa sa pinakamakapangyarihang paraon ng Ehipto, Ramses II. Si Ramses II, na kadalasang kinikilalang isa sa pinakadakilang paraon ng Ehipto, ay namuno ng 66 na taon noong ika-13 siglo, bago ang panahon ng Kristiyano, at nag-iwan ng di matatawarang bakas sa kasaysayan sa pamamagitan ng kanyang mga tagumpay sa digmaan, mga diplomatikong kasunduan, at mga monumental na gawaing pang-arkitektura. Kilala ang kanyang pamumuno sa labanan sa Kadesh at sa kasunod na kasunduang pangkapayapaan sa mga Hittite, na siyang unang kilalang kasunduan sa kasaysayan. Ang kanyang mga proyektong arkitektural, kabilang na ang mga damba ng Abu Simbel, ay dinisenyo upang ipakita ang kanyang makadiyos na estado at walang hanggang kapangyarihan. Matapos mabuhay ng di pangkaraniwang haba para sa kanyang panahon, namatay si Ramses sa edad na 90, marahil dahil sa komplikasyon mula sa arthritis at sakit sa ngipin. Ang katawan ni Ramses II, tulad ng maraming iba pa, ay inilipat ng mga sinaunang pari upang maprotektahan ito mula sa mga magnanakaw ng libingan. Kalaunan, ito'y itinago sa isang lihim na taguan sa Deir el-Bahari, kasama ng iba pang maharlikang mumya. Bagamat ang kanyang orihinal na libingan sa lambak ng mga hari ay ninakawan, ang kanyang katawan at ilang kayamanan ay nanatili sa tagong lugar na iyon. Nang muling matuklasan ang kanyang mumya noong 1881, ito ay naghayag ng higit pa sa isang katawan. Kasama nito ang mga kayamanang hindi matatawaran, kabilang ang mga anting-anting, alahas, at mga ginintuang bagay na nilikha upang tiyakin ang kanyang ligtas na paglalakbay sa kabilang buhay. Ang presensya ng mga kayamanang ito ay nagpapatibay sa kahalagahan ng paglalakbay ng paraon sa kabilang buhay, isang pangunahing paniniwala sa sinaunang kulturang Ehipsyo. Ang makasaysayang tuklas na ito, na pinamunuan ng French Egyptologist na si Gaston Maspero, ay naging isang mahalagang sandali sa larangan ng Egyptology. Ang mumya ni Ramses, na may mga inskripsyon na nagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan, ay nagbigay ng natatanging kaalaman tungkol sa mga gawi sa paglilibing at paniniwala ng sinaunang Ehipto. Sa ngayon, ang kanyang mumya ay nakadisplay sa Egyptian Museum sa Cairo bilang patunay sa kanyang walang hanggang pamana. Ang mga kayamanan sa libing ni Ramses II, kabilang na ang maselang pagkakalikha ng mga scarab at anting-anting,
ay sumasalamin sa karangyaan ng mga libingang maharlika sa sinaunang Ehipto. Ang mga artepaktong ito ay hindi lamang mga simbolo ng kanyang kapangyarihan sa mundo, kundi mga representasyon ng kanyang makadiyos na estado at walang hanggang pamumuno sa kabilang buhay. Ang pamana ni Ramses Ikalawa na isinabuhay sa kanyang mga arkitektural na obra at sa mga kayamanang natagpuan sa kanyang piling ay patuloy na humahali ng pag-aralan at hangaan ng mga historiador at tagahanga. Amenhotep ang Unang. Si Amenhotep ang Unang, isa sa mga pinakamaimpluwensyang paraon ng Ehipto, ay namuno noong ika-18 dinastiya at nag-iwan ng pamana ng inobasyon sa arkitektura at kasaganahan sa kultura. Kilala sa kanyang tagumpay sa militar sa Nubia at sa kanyang papel sa pag-unlad ng Thebes bilang sentrong panrelihiyon, ang pamumuno ni Amenhotep ay inilarawan ng katatagan at karangyaan. Ang kanyang libingan, na pinaniniwala ang matatagpuan sa lambak ng mga hari, ay tanyag sa makukulay at masalimuot na dekorasyong nagpapakita ng kanyang makadiyos na paglalakbay sa kabilang buhay, na siyang sumasalamin sa umuunlad na sining ng bagong kaharian. Bagamat matagal nang pinagtatalunan kung alin nga ba ang totoong libingan ni Amenhotep ang Unang, marahil ito'y ang Cave 39, ito'y nagtatampok ng masalimuot na mga mural at mga tekstong idinisenyo upang parangalan ang kanyang pagbabagong anyo bilang isang diyos sa kanyang kamatayan. Malamang na siya ay namatay sa natural na dahilan, ngunit ang kanyang pagiging diyos matapos mamatay ang siyang nagbukod sa kanya mula sa ibang mga pinuno. Ang mga dekorasyon sa kanyang libingan, isang likhang sining ng bagong kaharian, ay sumasalamin sa natatanging katayuang ito at binibigyang diin ang kanyang koneksyon sa mga Diyos. Bagamat ninakawan ang kanyang libingan noong sinaunang panahon, may ilang artepaktong tulad ng mga piraso ng garapon na kanopik at mga anting-anting ang nakaligtas at narecover, na nagbibigay ng sulyap sa karangyang minsang pumuno sa silid ng libingan. Ang mga bagay na ito ay bahagi ng masalimuot na paghahanda upang matiyak ang kanyang ligtas na paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Bagamat karamihan sa kanyang mga kayamanan ay nawala, ang mga natirang ito ay nagbibigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa kanyang mga kaugalian sa paglilibing. Ang mumya ni Amenhotep ang Unang ay inilipat noong sinaunang panahon sa isang taguang maharlikang libingan, kung saan ito natuklasan noong 1881 sa Deir el-Bahari kasama ang iba pang maharlikang figura. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay daan sa mga historiador at arkeologo na matuto pa tungkol sa pisikal na katangian ng paraon, pati na rin ang kanyang mga ritual sa libing na tumulong upang mabuo ang mga detalye ng kanyang pamumuno at pamana. Sa kanyang kamatayan, si Amenhotep ang Unang ay sinamba bilang isang diyos at ang kanyang impluwensya ay patuloy na naramdaman kahit matagal na siyang pumanaw. Ang kanyang libingan, na may mayamang palamuting mga pader at simbolikong kayamanan, ay isang pangmatagalang patotoo sa kanyang pamumuno. Sa kasalukuyan, ito ay nananatiling isa sa pinakamahahalagang tuklas sa Egyptology, na sumisimbolo sa pagsasanib ng sining, relihiyon, at kapangyarihang maharlika na siyang naglarawan sa kanyang panahon. Hatshepsut. Si Hatshepsut, isa sa pinakakapanapanabik na pinuno ng Ehipto, ang ikalawang babae na opisyal na kinilalang paraon sa kasaysayan. Nakuha niya ang kapangyarihan noong ika-18 dinastiya at namuno ng higit sa 2 dekada. Orihinal siyang nagsilbing rehente para sa kanyang ampon na anak na si Thutmose ang ikatlo, ngunit kalaunan ay ipinahayag ang sarili bilang paraon na sumuway sa tradisyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamagat ng kalalakihan at pagsusuot pa ng huwad na balbas na kaugnay ng pagiging hari. Siya ay naging tanyag sa kanyang mapayapang pamumuno na nakatuon sa kalakalan, lalo na sa ekspedisyon sa Punt at sa kanyang engranding pamana sa arkitektura, kabilang na ang napakagandang templo sa Deir el-Bahari. Di tulad ng maraming paraon na kinilala dahil sa mga tagumpay sa digmaan, ang pamana ni Hatshepsut ay nakatuon sa kaunlarang pang-ekonomiya at ang kanyang matayog na mga proyekto sa pagbuo. Ang kanyang templo sa Deir el-Bahari ay itinuturing na obra maestra ng sinaunang arkitekturang Ehipsyo, na may mga terasa at detalyadong mga relief na nagpapakita ng kanyang makadiyos, nakapanganakan at matagumpay na pamumuno. Sa kanyang pamumuno, pinatatag niya ang Thebes bilang panrelihiyosong kabisera ng Ehipto, pinapalaganap ang kanyang imahe bilang isang Diyos-hari at tinitiyak ang kanyang lugar sa kasaysayan. Malamang na namatay si Hatshepsut bandang Warton 58. Bago ang panahon ng Kristiyano, sa kanyang kalagitnaang edad 50, marahil dulot ng komplikasyon sa kalusugan,
kabilang ang kanser at mga problema sa ngipin, batay sa mga bagong pag-aaral sa kanyang mga labi. Ang kanyang kamatayan ay humantong sa isang yugto ng pagburang pang-alaala habang sinikap ng kanyang kahalili na si Thutmose ang ikatlo na burahin ang kanyang pamana, inukit ang kanyang pangalan at mga imahe mula sa mga monumento. Ang hakbang na ito ay marahil isang pagtatangkang pagtibayin ang kanyang sariling pamumuno matapos ang walang katulad na paghahari ng isang babaeng paraon. Ang kanyang libingan, KV-20, ay orihinal na itinayo para sa kanyang ama na si Thutmose ang unang, ngunit kalaunan ay pinalawak upang isama ang kanyang sariling libing. Ang libingan ni Hatshepsut ay kilala sa masalimuot nitong arkitektura, ngunit ang kanyang mumya ay hindi tiyak na natukoy hanggang 2007. Sa pamamagitan ng pagsusuring DNA, nakumpirma ng mga mananaliksik na ang isang mumyang walang marka sa Egyptian Museum sa Cairo ay si Hatshepsut nga, na nagbigay linaw sa isang matagal ng palaisipang pangkasaysayan. Bagamat maraming kayamanan mula sa kanyang libingan ang nawawala dahil sa mga magnanakaw, natagpuan ang mga piraso ng gamit sa libing na nagbibigay ng sulyap sa karangyaan ng kanyang libing. Mga anting-anting, estatwa, at iba pang mga gamit para sa kanyang paglalakbay sa kabilang buhay ay nagpapakita ng kayamanan at kahalagahan ni Hatshepsut noong kanyang pamumuno. Ang mga kayamanang ito ay sumasalamin sa masalimuot na mga kaugalian sa libing na karaniwan sa mga paraon ng kanyang antas. Ang muling pagkakatuklas kay Hatshepsut ay muling nagsindi ng interes sa kanyang buhay at pamumuno. Sa ngayon, siya ay kinikilala hindi lamang sa kanyang matapang na pag-angkin ng kapangyarihan, kundi sa kanyang mga ambag sa ekonomiya at kultura ng Ehipto. Ang kanyang kahangahangang mga tagumpay bilang isang pinuno at isang tagapagtayo ay patuloy na humahalina sa mga historiador at arkeologo na tinitiyak ang kanyang lugar sa hanay ng mga pinakadakilang paraon ng Ehipto. Merneptah. Si Merneptah, ang ika-13 anak ni Ramses II, ay umakyat sa trono bilang isang nakatatandang lalaki at namuno sa Ehipto mula 1203 hanggang 1203 bago ang panahon ng Kristiyano. Ang kanyang pamumuno ay pinakakilala dahil sa Merneptah Stele, ang pinakamaagang kilalang pagbanggit sa Israel, dahilan upang maging mahalagang figura siya sa kasaysayang Ehipsyo at biblikal. Ang kanyang panahon sa trono ay kinilala sa mga tagumpay sa labanan, lalo na ang mga panalo laban sa mga Libyan at Sea Peoples, na siyang nagprotekta sa mga hangganan ng Ehipto at nagpapanatili ng katatagan sa isang magulong panahon. Habang tanyag ang kanyang ama na si Ramses II sa mga proyektong architectural, ang pamana ni Merneptah ay nakaugat sa kanyang pamumunong militar. Pinamunuan niya ang ilang matagumpay na kampanya, partikular na ang laban sa koalisyon ng mga Libyan, na ginunita sa mga detalyadong inskripsyon. Ang mga tagumpay na ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng kapangyarihan ng Ehipto at sa pagbabantay ng mga hangganan nito sa panahong napapalibutan ito ng banta. Ang kanyang diin sa pagpapanatili ng katatagan sa pamamagitan ng pakikidigma ay naging tampok na katangian ng kanyang pamumuno. Malamang na namatay si Merneptah sa natural na sanhi bandang 1203 bago ang panahon ng Kristiyano matapos ang humigit kumulang isang dekada ng pamumuno. Ang kanyang libingan, ang KV-8 na matatagpuan sa Lambak ng Mga Hari, ay natuklasan ni Howard Carter noong 1907. Bagamat ninakawan noong sinaunang panahon, ang ingranding disenyo at masalimuot na dekorasyon ng KV-8 ay ginagawang isa ito sa mga kapuna-punang tuklas. Ang malalapad nitong pasilyo at mga silid ay sumasalamin sa yaman at prestihiyo ng maharlikang paglilibing noong bagong kaharian ng Ehipto, kahit pa maraming kayamanan ang nawala sa mga magnanakaw. Kabilang sa kakaunting gamit na na-recover mula sa libingan ni Merneptah ay mga bahagi ng kanyang mga garapon na canopik, piraso ng kanyang sarcophagus, at ilang shabti, mga figurang inihanda upang paglingkuran ng hari sa kabilang buhay. Ang mga natirang ito, bagamat hindi kasinagana ng sa ibang libingang maharlika, ay nagbibigay kaalaman tungkol sa mga gawi sa libing at paniniwala noong panahong iyon. Ang kanyang mumya, tulad ng maraming iba pa, ay inilipat sa isang taguang libingan upang hindi manakaw at kalaunan ay natagpuan sa taguang maharlikang libingan sa Deir el-Bahari. Ang pagkakatuklas sa libingan at mumya ni Merneptah ay nagbigay sa mga Egyptologist ng mahahalagang pananaw tungkol sa kanyang pamumuno at mga hamong kanyang hinarap. Ang kanyang mga labi ay nagbigay daan upang mapag-aralan ang kanyang kalagayang pisikal at makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Bagamat ninakawan ang kanyang libingan, ang masalimuot na sining at ang natitirang mga gamit sa libing
ay nagpapakita ng pag-aalaga at karangyaan na karaniwan sa mga maharlikang paglilibing sa Ehipto. Ang walang hanggang pamana ni Merneptah ay malapit na kaugnay sa Merneptah Stele, na may mahalagang kahalagahang pangkasaysayan at biblikal. Ang kanyang husay sa pakikidigma at papel sa pagpapanatili ng Ehipto sa panahon ng kahinaan ay nagsemento sa kanyang lugar sa kasaysayan. Bagamat ninakawan ang kanyang libingan, ang pagkakatuklas nito, kasama ng mga artepakto at ng maayos na napreserbang mumya niya, ay nagbibigay ng kahali-hali ng sulyap sa buhay at kamatayan ng paraong mandirigma na ito. Akhenaten. Si Akhenaten, na orihinal na kilala bilang Amenhotep na ika-4, ay isang paraon mula sa ika-18 dinastiya ng Ehipto, na bantog sa kanyang rebolusyong panrelihiyon. Inilipat niya ang mga tradisyonal na paniniwalang politeistiko ng Ehipto patungo sa pagsamba sa isang Diyos, si Aten, ang Diyos na araw sa anyo ng bilog. Ang pagtalikod na ito sa politeismo ay isang napakalaking pagbabago, at inilipat niya ang kabisera ng Ehipto sa isang bagong lungsod na tinawag na Akhetaten, na ngayon ay kilala bilang Amarna. Ang pamumuno ni Akhenaten ay naging kapansin-pansin sa kanyang matinding pagtalikod sa mga tradisyong panrelihiyon at pansining, kabilang ang kakaibang representasyon sa sarili ng paraon na madalas inilalarawan sa mas androgynous na anyo. Ang pamumuno ni Akhenaten ay ginabayan ng matinding debosyon sa Diyos na si Aten, at ang kanyang malawakang mga reforma ay malalim na nakaapekto sa sining, kultura at lipunan ng Ehipto. Isinara niya ang mga templo na nakalaan sa ibang mga Diyos at nagtayo ng malalaking bukas na templo para kay Aten. Ang mga dramatikong pagbabagong ito ay sinalubong ng pagtutol mula sa tradisyonal na kaparian at iba pang sektor ng lipunang Ehipsyo na nagdulot ng tensyon sa buong panahon ng kanyang pamumuno. Ang sanhi ng kamatayan ni Akhenaten ay nananatiling hindi tiyak. Pinaniniwalaang namatay siya sa natural na dahilan matapos ang 17 taon ng pamumuno, bandang 1336, bago ang panahon ng Kristiyano. Ang kanyang biglaang pagpanaw ay humantong sa pagbagsak ng kanyang rebolusyong panrelihiyon. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, mabilis na bumalik ang Ehipto sa tradisyonal nitong paniniwala, at ang kanyang anak na si Tutankhamun ay gumanap ng mahalagang papel sa muling pagbabalik ng pagsamba sa mga tradisyonal na Diyos ng Ehipto. Ang libingan ni Akhenaten, na matatagpuan sa maharlikang sementeryo sa Amarna, ay natuklasan noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Gayunpaman, ang libingan ay ninakawan na noong sinaunang panahon at maraming kayamanan nito ang nawala. Ang libingan mismo ay mahalaga dahil sa ayos nito at mga inskripsyon na sumasalamin sa debosyon ni Akhenaten kay Aten. Ang kanyang mga labi, kung naibaon man doon, ay maaaring inilipat o winasak, kaya't nananatiling palaisipan ang ukol sa kanyang libing. Bagamat halos hubad na sa yaman ang kanyang libingan, ang mga pirapirasong gamit sa libing at mga natitirang inskripsyon ay nagpapahiwatig ng laki at karangyaan na maaaring bumalot sa kanyang libing. Ang mga artepaktong ito ay nagbibigay ng kaalaman tungkol sa natatanging pamumuno ni Akhenaten at sa pagbibigay halaga niya sa paniniwalang panrelihiyon kahit sa kamatayan. Ang pamana ni Akhenaten ay nananatiling kontrobersyal. Ang kanyang radikal na mga reformang panrelihiyon ay halos ganap na binura matapos ang kanyang kamatayan, at ang kanyang alaala ay sistematikong tinanggal sa mga talaan ng Ehipto. Ngunit sa ngayon, siya ay kinikilala bilang isang paraon na may tapang na sumuway sa tradisyon at nagbukas ng isang maikli ngunit pambihirang panahon ng kaguluhang panrelihiyon at pangkultura sa sinaunang Ehipto. Ang kanyang muling pagkakatuklas sa makabagong panahon ay muling nagsindi ng interes sa kanyang pamumuno at malalim na epekto sa kasaysayang Ehipsyo. Reyna Cleopatra. Si Cleopatra na ika-7, ang huling aktibong pinuno ng Ptolemaic Kingdom ng Ehipto, ay isa sa pinakabantog na figura sa sinaunang kasaysayan. Ipinanganak noong 69. Bago ang panahon ng Kristiyano, siya ay kilala sa kanyang talino, kahusayan sa politika, at alyansa sa mga makapangyarihang figurang Romano, kabilang sina Julius Caesar at Mark Antony. Ang mga romantiko at pampulitikang ugnayang ito ni Cleopatra ay may mahalagang papel sa relasyon ng Ehipto sa Roma. Siya ay kilala sa kanyang karisma, talas ng isip at kahusayan sa maraming wika, dahilan upang siya ay maging isang makapangyarihang pinunong may malalim na impluensya sa parehong politika ng Ehipto at Roma. Ang kanyang pamumuno ay tigib ng pampulitikang kaguluhan habang pinangasiwaan niya ang Ehipto sa gitna ng tunggalian ng kapangyarihan sa loob ng Republikang Romano. Ang kanyang ugnayan kay Julius Caesar ang nagpatibay sa kanyang kapangyarihan sa Ehipto, ngunit matapos mapatay si Caesar,
pinili niyang makipag-alyansa kay Mark Antony na humantong sa sagupaan laban kay Octavian na kalaunay naging si Augustus. Ang tunggaliang ito ay nagwakas sa labanan sa Actium noong 31. Bago ang panahon ng Kristiyano, kung saan natalo sina Cleopatra at Antony. Di naglaon, si Cleopatra ay pinaniniwalaang nagpakamatay sa pamamagitan ng pagpapakagat ng ASP, isang makamandag na ahas. Ang kamatayan ni Cleopatra noong 30, bago ang panahon ng Kristiyano, ay nagtapos hindi lamang sa dinastiyang Ptolemaic, kundi pati sa panahong Hellenistic sa Ehipto, dahil ang Ehipto ay naging isang lalawigan ng Roma matapos ang kanyang pagpanaw. Gayunman, ang kanyang libingan ay hindi kailanman natagpuan, na naging sanhi ng maraming siglo ng espekulasyon at paghahanap. Bagamat nananatiling hindi natutuklasan ang libingan ni Cleopatra, malalaking pagsusumikap sa arkeolohiya ang lalong nagpapalapit sa posibleng pagkakatuklas nito. Si Dr. Kathleen Martinez, isang arkeologo mula sa Dominican Republic, ang nangunguna sa isang patuloy na paghuhukay sa templo ng Taposiris Magna malapit sa Alexandria. Natuklasan ni Martinez at ng kanyang koponan ang isang lagusang mahigit 1 kilometro ang haba sa ilalim ng templo na pinaniniwalaan nilang maaaring tumuloy sa huling himlayan ni Cleopatra. Bagamat wala pang tiyak na ebidensya, ang pagkakatuklas ng mga barya at artepaktong mula sa panahong Ptolemaic ay nagpapahiwatig na maaaring malapit na ang libingan ni Cleopatra. Dahil hindi pa rin natutuklasan ang kanyang libingan, ang mga kayamanang maaaring nailibing na kasama niya ay nananatiling usapin ng haka-haka. Batay sa kanyang katayuan, malamang na kung matutuklasan ang kanyang libingan, ito ay maglalaman ng mga marangyang gamit sa libing na karaniwan sa mga paraon, kabilang ang mga alahas, anting-anting, at mga gamit para sa kabilang buhay, tulad ng sa ibang maharlikang paglilibing ng panahong iyon. Ang alamat ni Cleopatra, na lalong pinasiklab ng misteryo sa kanyang huling himlayan, ay patuloy na humahalina sa mundo, habang ang mga arkeologo at historiador ay nananatiling determinado na tuklasin pa ang tungkol sa kanyang buhay at kamatayan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay sa mga paraon ng Ehipto. Tuklasin pa ang kanilang mga kwento sa pamamagitan ng pagbisita sa mga lokal na museo, pagbabasa tungkol sa kanilang mga pamana, at pagbabahagi ng iyong saloobin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kapanapanabik na dokumentaryo.